Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 221 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Literal na nagdulot nga ng malubang pinsala ang ataking pinakawalan nitong si Prey laban sa old guard na si Blackrock na siyang tuluyang tumapos sa buhay nito. Gayunpaman, hindi nga lamang siya ang tinamaan ng naturang pag-atake, bagkus maging etong si Teresa ay tumanggap din ng malubang pinsala at kapabumagsak na sa lapag na ikinabigla nitong si Prey na masilayan habang dahan-dahang nawawala ang bisa ng kanyang unique sacred spear. Nalungkot nga etong batang Homunculus sapagkat wala nga daw siyang ideya kung ano ang dapat niyang isagawa sa ganitong klase ng mga sitwasyon. Subalit ang kaniyang kalungkutan ay agaran ding napawi noong ma-activate ang isa pang skill nitong si Teresa na Blessing of the Stars at marang na wika na ayos lamang ang lahat. Nakangiti pa nga nitong nasambit na hindi siya ganoon kadaling mamamatay. Marahang pinapagaling nga niya ang kanyang mga pinsala habang ang kanyang abilidad ay talagang ikinamangha nitong si Prey at ayon pa nga dito, nabuhat sa kanyang nasilayan at naranasan sa pakikipaglaban kasama si Teresa ay may isang bagay nga daw siyang naunawaan. At iyon ay kung pagsasama-samahin nga daw ang abilidad na tinataglay ng bawat isa ay magagawa nga daw nilang lagpasan ang anumang balakid na hahadlang laban sa kanila. Nagpasalamat nga siya sa dalaga para sa aral na iyon, gayon din ay kaniya nga rin daw napagtanto na ang pamamaraan sa pamamagitan ng pagkapit sa mga kalaban at gamit ang kanyang sibat ay isang epektibong pamamaraan at planong gawin itong regular na estratehiya sa tuwing magsasagawa ng pakikipaglaban na hindi naman sinang-ayunan nitong si Teresa sapagkat hindi nga raw lahat ay may ganitong abilidad kaya huwag nga raw gagamitin sa iba pa nilang kasamahan at kapwa nga silang dalawa ay nagpasyang muli ng tahakin ang kinaroroonan nitong si Jinyu. Ayon nga kay Teresa na hindi siya lubang nag-aalala para dito sa binata, buhat ng alam nito kung gaano siya kahusay, subalit pagdating kay Chun Yusong ay ibang usapin ng araw at napapaisip kung magagawa nitong manalo ng mag-isa kontra sa isa pang old guard. Ang pagkatalo nga nitong si Blackrock ay agad ding nadama nitong kanyang kasamahan na si Sally. Aniya, sa kabila nga daw na ang naturang babaeng kasamahan nitong si Jinyuk ay nagagawa ng gamitin ang unique sacred spear ay imposible nitong matalo ang kanyang kasamahan at malamang na dahil ito sa panghihimasok na isinagawa nitong Homunculus na si Prey. Habang masisilayan din natin etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na nakaluhod sa lapag dahil sa matinding pagod. Muli ngang ibinaling nitong si Sally ang kanyang atensyon para kay Chun Yusong at pinuri ang kanyang abilidad na tinataglay. Subalit kahit nga daw ilang skill pa ang gamitin niya o kahit gaano pa naiiba ang kaparaanan ng kanyang paggamit ng espada hanggat ito ay hindi tumatama at naaabot siya ay wala pa rin itong kwenta laban sa kanya. Kasabay ng paglikha ng kanyang mga kopya gamit ang kanyang unique sacred spear na Slaughterer of Peterops. Kasabay nga ng kanyang pagkilos ay ganoon din ang ginawa ng kanyang napakaraming kopya at mabilis na tinumbok ang direksyong kinaroroonan nitong si Chun Yusong. Inactivate nga din nito ang Soul Chasing Sword upang masabayan ang napakaraming talim ng espadang patungo sa kaniya at pilit na pinipigilang makalapit etong si Sally, gayon din ang kanyang mga kopya. Ayon pa nga dito sa babae na para sa isang mortal na walang kakayahang gumamit at magmanifesto ng unique sacred spear ay isang malaking kahangalan sapagkat siya ay isang old guard at hinangad pa nitong kalabanin pa siya sa isang duelo habang marang binibigyan ng pautay-utay na pinsala ang katawan nitong si Chun Yusong na namomroblema na sa kaniyang sitwasyon. Isa nga daw malaking hangal etong lalaking nasa kanyang harapan kasabay ng pagbibigay dito ng isang napakalakas na sipa na agarang nagpatalsik sa dakilang stalker patungo sa lapag at muling nagdulot ng mas malubang pinsala. Subalit kahit nga ganoon ang sinapit nito, ay napuna pa rin itong si Sally na may kakaiba nga daw sa naturang individual. Buhat ng sa kabila nang hindi siya isang mid-level floor player at walang kakayang gumamit ng unique sacred spear, ay nananatili pa rin puno at nag-uumapaw ang determinasyon nitong tinataglay. Subalit ang kanilang labanan ay bagyang naudlot nung nagpahayag ang system para kay Chun Yusong na mayroong individual na nagnanais na manghimasok sa kanyang skill na battlefield selection. Hindi nga siya makapaniwala sa bagay na iyon hanggang sa isang boses ang maririnig na nagsasaad na kumpara sa klase ng harang na nililikha nitong si Jinyuk ay di hamak na mas masalimuot di umano ang klase ng harang na ginagawa nitong si Chun Yusong. At ito nga ay walang iba kundi etong si Alice. Naiinis niyang ipinahayag nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na hindi ba't malinaw na isinaad niya kani-kanina lamang na mag-isa lamang niyang kahaharapin etong old guard na si Sally. Subalit do'y inilahad naman nitong si Alice na siya ay pinadala nitong si Jinyuk
para siya ay tulungan, sapagkat aniya ay posibleng nagkamali nga daw siya ng payag para dito kay Chun Yusong at maaaring hindi pa talaga siya handa para harapin na mag-isa sa isang duelo ang isang nabibilang sa hanay ng mga tinatawag na old guard. Bagya namang naguguluhan etong si Sally sa mga nangyayari at hindi makapaniwalang makukuha pa ng mga ito na maging pabaya at magkwentuhan habang nasa harapan ng kanilang kalaban. Ngunit kampante nga nitong nawika na hindi ito mahalaga pa sapagkat kaniya na lamang wawakasan na ng mabilis ang kanilang labanan gamit ang kaniyang unique sacred spear. Subalit nung kaniyang ang planong gumawa na ng pagkilos ay bagya siyang natigilan buwat ng kaniyang mapuna ang kakaibang aura na bumabalot sa katawan nitong si Chun Yusong. Saad pa nga nito kay Alice na mangako nga daw ito sa kaniya na kahit anuman ang kanyang masilayan sa ngayon ay huwag na huwag nga raw niyang ilalad ito para dito sa kanyang kinaiinisang individual na wala ngang iba kundi ang ating pangunahing tauhan. Dagdag pa nga niya na sa totoo lamang ay pinaplano niyang unang gamitin ito kontra kay Jin-Yuk. Subalit kaniya nga daw napagtanto na mas magiging mainam kung kanya na itong susubukang gamitin sa kasalukuyan na ipinagtaka namang marinig nitong babaeng vampira. Kasunod nga noon ay inactivate na niya ang kanyang unique sacred spear at kasabay na lumikha ng nakakasilaw na liwanag na talagang ikinamangha nitong si Alice. Pagkatapos ay muli namang ipinakita sa atin ang mga naging kaganapan matapos na magpasyang labanan ng mag-isa nitong si Chun Yusong etong si Sally. Doy nasambit nga nitong si Alice na malamang ay magagawang mapunan nitong si Prey ang kinakailangan tulong nitong saintess na si Teresa, subalit bakit nga daw hinayaan niyang lumaban ng mag-isa ang kanyang dakilang stalker. Nakangiti namang sinagot siya ni Jin-Yuk na buhat nga raw nang dihamak na mas kampante siyang magagawa iyon ni Chun Yusong at tanging kinakailangan lamang nito ng kaunting paalala at pang-iinis. Kasalukuyang napangiti na nga rin etong si Alice sa kanyang nasisilayan buhat ng totoong nga raw ang nasambit nitong si Jin-Yuk at talagang alam nito kung papaano magagawang higitan ng iba pang tao ang kanilang mga limitasyon. Masisilayan nga nating tumindig sa harapan nitong si Sally etong dakilang stalker ni Jin-Yuk na kapwa nga hindi makapaniwala sa kanyang nasisilayan. Buhat ng sa mga oras na iyon ay tuluyang nagbago na ang kaanyo ang tinataglay nitong si Chun Yusong buhat ng ginamit na nito ang kanyang unique sacred spear na tinawag nga niya bilang White Knight mga master.